For today's video, mga sangkay, gagawa naman ako ng ating pangnegosyong puto cheese. So bali, ito nga pala ating recipe ng puto cheese is naiba po ito yung ating recipe sa una kong ginawa na puto cheese. Ito na yung ating mga ingredients sa kailangan. Asukal, white sugar yung aking ginamit. At naglagay ako ng 2 pirasong itlog. Pakilike at share ang ating video at pakipollow na rin po ng aking page. Naglagay tayo ng konting asin. At ang ginamit ko naman ngayon is powder milk, 100 grams. So bali, yung nakaraang video, ang ginamit ko is evaporated milk. At naglagay tayo ng vanilla. Sunod, tubig. Mix muna natin, tunawin natin ng bahagya yung ating asukal. Paghaluhuluin muna natin yung mga ingredients na ating inilagay. So bali, kapag naturo na natin yung asukal, ay lalagyan natin yung ating harina. At ang ginamit ko naman dito is all-purpose flour. So bali, yung una kong video naman, isang ginamit ko na doon is third class flour or soft flour kung tawagin mga sangkay. So yan, bali itong ating all-purpose flour is isang balot po. 1 kilo yan aking nilagay dyan mga sangkay. At naglagay na rin tayo ng baking powder. So bali, mix lamang natin ng maayos. Kailangan wala nang buo-buo na harina bago natin isalin sa ating lanera. So bali yung ating sukat ng mga ingredients is puntahan nyo na lamang po sa ating comment section or sa ating caption. Doon ko na lamang po ilalagay. At kung nagustuhan mo naman yung video na ito, ay huwag kalimutan mag-like at share ng ating video. At pakisuportahan na rin po ng aking page. Pakipollow na rin po. Salamat po. At ayan, kapag atin nang na-mix ng maayos, sunod naman natin lalagay yung ating butter na tinunaw. So bali yung una kong video naman is yung ginagay ko doon is mantika. Dito naman is butter. So bali ito nga pala ng ating puto cheese mga sangkay is putok puto cheese po ito ha. Kaya sa mga gustong matutunan yung ating recipe ng ating putok puto cheese ay panoorin nyo po yung ating video. Sundan nyo lamang po yung ating video para magawa nyo rin ng ganito ang kalalabasan ng ating puto cheese. Ito nga, nung nahalo na natin ng maayos ay isinali na natin sa ating lanera. At dito sa part na to is nagdagdag lamang ako ng konting mixture dito sa mga hindi pantay na mixture na aking nilagay dito sa ating mga lanera. So bali, hinati ko lamang yan mga sangkay at yung kalahati is nilagyan ko ng food color para 2 kulay yung aking magagawang puto cheese sa 1 kilo. At nung nahalo ko na ng maayos ay sinunod ko na rin sa paglagay sa mga lanera. So bali, optional lang naman yan mga sangkay kung sakaling gusto nyo maglagay ng ibang kulay or gawin yung 3 kulay. Optional lamang po yan. Nasa inyo na lamang po kung gusto nyo maglagay ng food color. Next step, nung naisalin ko na sa lanera is nilagyan ko na ng cheese. So bali, nasa inyo na lamang po kung anong cheese ang gusto nyo ilagay. So bali, ito dito is ginamit ko po is Eden cheese. At nasa inyo na rin po kung gaano kalaking cheese ang gusto nyo ilagay. At pagkatapos na natin malagyan ng cheese ay ready na para isalang. Ito, kailangan kumukulo yung ating tubig dyan bago natin ilagay yung ating mga puto cheese na lulutuin. So bali, dito sa part na to is kumukulo na yung tubig mga sangkay bago natin isalang at gumamit ako dyan ng malakas na apoy sa pagluluto ng ating puto cheese. So bali, lulutuin ko lamang yan ng 8 to 9 minutes. So bali, depende pa rin sa yung mga sangkay. Tusukan mo lamang ng stick. Kung wala nang dumikit na mixture sa iyong stick ay luto na po yan. Pero kung sakaling hilaw pa po ay pwede po kayong mag-extend ng minuto para siguradong luto yung ating puto cheese. Ito na nga mga sangkay, luto na yung ating puto cheese. Ayan, ganyan po yung ating finished product nitong ating puto cheese. Ayan, kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutan mag-like at share ng aking video at pakipollow na rin po ng aking page bilang support na lamang po. Thank you for watching mga sangkay. Ito na yung ating finished product ng ating puto cheese. See you on my next video. Bye bye!